5 mistakes sa pag-aalaga ng crotons para maiwasan nyo po na sa gayon hindi sila pumangit at hindi nyo mapatay. Tapos ililipat nyo po siya. Minsan, maaari pong magkaroon ng tinatawag na transplant shock. No? Maaari pong mag-lip drop, yan, o magkaroon ng droopy leaves. Ano? Po kayo ng mga puti-puti, tapos pinagwawalang bahala natin. Unaware po tayo dun sa tinatawag na pest infestation. Hello everyone! This is Hermes Sunalmi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ayan, naayos-ayos ko yung aking mga crotons dito, no? Meron ba kayong mga alagang ganito? And nagkakaproblema ba kayo sa kanila? Kasi minsan ito po, kapag hindi maganda yung pag-aalaga mo, kahit na hindi siya delikadong halaman na alagaan, minsan napapatay pa din natin, lalo na po yung mga ginagawa itong mga pang-display na nilalagay sa paso, no? Kasi itong mga crotons usually ginagawang outdoor plants, ginagawa sa landscaping, ornamental plants na talaga namang magandang ipang-display, pero iba sa atin kasi dinidirekta to sa lupa. Pero maaari din naman siyang ilagay sa paso. Kaya lang po minsan may times na nagkakaroon tayo ng problema dyan, kapag halimbawang nag-aalaga tayo ng crotons. Siguro merong ilan sa atin na namamatayan, pumapangit yung crotons nila. Marahil po meron tayong pagkakamali na nagagawa sa pag-aalaga, Ngayon pong araw na ito, sasabihin ko sa inyo 5 mistakes sa pag-aalaga ng crotons para maiwasan nyo po na sa gayon hindi sila pumangit at hindi nyo mapatay. Malalaman nyo na po yan sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ito nga po yung aking minangga na varieties ng crotons. Talaga namang napaka-striking, ganyan po yung mga crotons. Mas kilala po sila sa pangalang San Francisco, Yung iba sa atin, yun yung pagkakaalam dyan. And makukulay yung kanilang mga dahon. Napaka-striking yung kanyang foliage, iba't ibang varieties, iba't ibang korte, na talaga namang nakakadagdag ng atraksyon sa ating mga garden at sa ating tahanan. Pero minsan po, may times din na napapatay sila. Ako, aminado ko, meron akong ilang mga crotons dito na talaga namang eventually pumapangit, kakaroon ng problema, tapos ayun, nachuchugi. No? Pag-usapan natin para maiwasan yung pagkakamaling yan, ano-ano nga ba yan, Meron po tayong 5 kamalian na wag nyo pong gagawin, Ikot tayo sa ating garden, pakita ko pa yung iba kong varieties ng mga crotons, tapos pag-usapan natin yan, Kaya samahan nyo ako. So, pag-usapan na po natin yung mga kamalian, sa pag-aalaga ng mga crotons. Unang-una po dyan yung repotting mistakes, Sa pagtatanim po ng crotons, minsan po, sa alang-alang natin, yung paggamit natin ng paso, Kasi kung halimbawa ito didirekta nyo sa lupa, okay na okay po yan, walang magiging problema. Maliban na lang po kung halimbawang ipapaso nyo, tapos yung mga paso nyo is walang butas, maliit yung butas, sabi ko po sa inyo, ito pong mga crotons, gustong gusto po nyan talaga yung laging nadidiligan, Kaya lang po, kapag halimbawang nababad po sila, maaari pong magkaroon ng problema, sa root rot na tinatawag, yung kanyang mga ugat, pwedeng ma-damage po yung rooting system niya. At yan po yung simula ng pagpangit ng halaman. Pagdating sa potting mix, hindi siya maarte kasi kahit po yung buhaghag na lupa lang, pwedeng-pwede na po sa kanya yan. Hindi po delikado sa mga potting mix na ginagamit itong mga crotons, kahit nga po sa mga bakuran, pwede yung isaksak, at itanim. Kaya lang po, sabi ko nga, kapag halimbawa po na bagong acquire po yung inyong mga crotons, tapos ililipat nyo po siya, minsan maaari pong magkaroon ng tinatawag na
transplant shock, no? O yung pagninibago nila kapag nagagalaw po yung ugat, ano. Kapag halimbawa pong magtatanim kayo ng crotons, importante po na huwag nyo na pong masyadong busisiin yung kanyang mga pinagtaniman. Halimbawa po, galing sa seedling bags, ano. Tapos po, ililipat nyo. At is po, pwede nyo nang itanim yan, ano, nang nakaganyan. Huwag nyo na pong tanggalin yung mga lupa na ginamit para po maiwasan yung transplant shock na sinatawag. Ano nga ba'y palatandaan kapag ganyan, ano? Maaari pong mag-leaf drop, yan. O magkaroon ng droopy leaves, ano? Yung parang bumababa po yung mga dahon niya. Tapos eventually, andaling malagas, ano? At nagkakaganyan yung mga halaman dahil nga po doon sa tinatawag nating transplant shock. Ito pong mga crotons ay halamang temperamental, no? Pag sinabing ganyan, nagkakaroon po sila ng matinding stress sa pagbabago-bago sa kanilang lugar, ano. Once na ma-establish na po siya doon sa kinalalagyan niya, huwag nyo na pong ilipat ng ilipat, ano. Dahil sabi ko nga po sa inyo, isa rin po yun dahilan ng pagkalagas ng dahon o pagbaba ng kanyang mga dahon, ano. Kapag halimbawa pong galaw tayo ng galaw sa ating mga crotons, lipat na lipat, at kung saan-saan natin nilalagay, maaaring nauuga yung kanilang mga ugat. At the same time, hindi nagiging stable. Kaya po, yan yung unang-una, yung potting mistakes natin. Yan po ay wag na wag nyong gagawin sa inyong mga crotons. Sa pangalawa nating mistakes, underwatering. Pag sinabing underwatering, kulang na kulang po kayo sa tubig, ano. Ang gustong-gusto ng mga crotons ay matubig, no? Ibig sabihin yung hindi mo sila napapabayaan sa pagdidilig, ano, para gumanda sila. Minsan po, sabi ko nga, kung halimbawang ilang beses nyo hindi diligan, okay lang, matibay po itong halaman na to. Kaya lang po, ang nagiging problema kapag inadequate o kulang po yung tubig na binibigay nyo, maaari pong magkaroon siya crispy brown leaves, no? Yung pagkatuyo ng dahon, pagiging brown niya, no? At yan, medyo malutong, tapos kulay brown yung dahon. Yan po yung sanhi niyan ay kinukulang po kayo sa tubig. Maaring cause din po niyan is kakulangan po ng humidity, no? Maganda pong gawin is mag-mist po tayo, no? Kapag halimbawa ito dinisplay nyo sa inyong bahay o sa garden, ugaliin po natin kung halimbawang maalinsangan yung panahon, mag-mix po tayo, no? Kapag naman po magdidilig, the best way na pagdidilig sa kanya is yung pina-flash po siya ng tubig, ano? Ibig sabihin po yung talagang kapag dinidiligan nyo is todo-todo, no? Hanggang umabot na po dun sa pinaka-ugat niya at tumulo na po dun sa hole ng inyong mga pots, no? Kung halimbawa naka-pots. Pero kapag sa lupa po kasi, kapag diniligan yan, marami po kasing space sa lupa, no? At yung roots niya makakagalaw. Talaga naman pong makakakuha siya ng stock na tubig sa mga ground. So wala po tayong problema dyan, maliban na lang kung nakapaso po itong inyong mga crotons, ano. Isa rin po yung paraan, yung pagpa-flush ng water para po ma-wash away po natin, no, yung mga nag-build up na mga salt, no, at yung too much fertilizer. Kaya po minsan kasi kapag yan nag-build up yung salt, yung water, nagkakaroon paninilaw po ng dahon at minsan yan po yung nagiging sanhe para mamatay yung inyong mga crotons. Sa pangatlo nating kamalian, inadequate light po, ano. Ang mga crotons po kilala po sa pagiging outdoor plants, ano, or dun sa mga area na talagang mabibigyan sila ng enough na sunlight. Kasi po nakita naman po nyo yung kanyang mga foliage, ano, makukulay. Kapag halimbawa pong itong mga crotons ay talagang hindi mabigyan ng enough na sunlight, nagkakaroon po ng pagka-fade yung kulay, ano. Hindi kayo mabibigyan ng maganda at striking colors. At yun pa naman po yung importante dahil yun yung nakakadagdag ng atraksyon sa mga halamang ito. So make sure lang po na kapag may pupwestuhan kayo ng inyong mga crotons, bigyan siya ng magandang sunlight, no, exposure, para po mapaganda siya at maiwasan din ang pagkamatay. Sa pang-apat na mistakes,
napaka-importante po nito, no? Importante po na mayroon tayong air circulations. Kapag lack of air ang ating mga halamang crotons, pumapangit po sila, no? Minsan din po kasi yan yung nagiging cause ng leaf spot disease, ano. Ito po yung mga fungal diseases, no, na nakukuha po pag walang proper circulations ng air sa ating mga halaman. At kapag nangyari po yan, may makikita kayo po, no, na paninilaw at mga spot ng dilaw dun sa kanilang mga dahon. The best thing po na pwede natin gawin dyan is tanggalin na po yung mga leaves na affected po ng sakit, no? At iwasan rin po na magdilig muna kapag halimbawang nakakita kayo ng mga ganyan sa inyong mga crotons, dahil possible po na magkahawa-hawa yung inyong mga halaman. Ugaliin din pong mag-spray ng fungicide para po labanan ang mga fungus, no? Importante po na mayroong umiikot na hangin sa ating garden o sa ating tahanan. Sa ngayon po, napakadami ng mga iba't ibang varieties ng crotons na lumalabas sa market, ano? Minsan mga imported pa, no? At importante rin po na alam natin yung pag-aalaga sa bawat varieties po na nakikita natin, ano? Pero usually po kasi ang nagiging problema kung nakakakita po kayo ng mga puti-puti, ano, tapos pinagwawalang bahala natin, unaware po tayo dun sa tinatawag na pest infestation, no? Kapag halimbawa po nangyayari yan, minsan yung mealybugs na tinatawag, yung puti-puti, ano, pinagwawalang bahala natin, naku, nakakamatay po yan, ano, sa ating mga crotons. Yung incorrect care po sa halamang ito, pwedeng maging cause po sa kanya ng pagsulpot ng mga peste na tinatawag, ano. Unang-una po, kapag halimbawa po na hindi masyadong nadidiligan itong ating mga crotons, dyan po nagsisimula yung pamamahay ng mga peste. Dahil po sa nakita natin, minsan kapag halimbawa pong hindi ako nagdilig ng medyo matagal, dun po namumuo yung mga puti-puti, ano. Kasi po para dun sa mga insect, peste, ito pong lugar na to ay napaka-safe, lalo na kung hindi mababasa ng ulan. Diyan po sila nagpa-party-party, no, at tumatambay. Kaya naman po, kung lagi yung dinidiligan, iwas po sa pagkapit ng mga ganyan, ano, ng mga peste, yung mga puti-puti. Ugaliin din po na kung halimbawa magkaroon na po niyan, i-wash away po yung puti, make sure na natanggal. At the same time, mag-spray po kayo ng insecticide, ano, para may panlaban po yung inyong mga halaman. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na po yung 5 kamalian sa pag-aalaga po ng mga crotons, ano. Kung may maidadagdag pa po kayo, pwede nyo po i-comment yan para mabasa din ng ating mga viewers. Salamat po sa lahat ng nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, ano, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!